po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So ngayon guys, ipapakita ko lang po muna sa inyo, syempre yung mga pag-aayos po muna namin dito. And papakita ko sa inyo guys ang ating collections. Sa mga hindi pa po masyado nakakakilala sa akin, mahilig ako sa mga perfumes at saka mga bags. So ipapakita ko po sa inyo ang mini collections natin dito. So, ito po, galing to sa ating live selling noon. Sa mga nakakaalala na nag-live selling tayo ng perfumes, thank you so much po sa nag-mind para sa atin. Itong bombshell, lagi ko po to nagagamit. So, kalahati na siya. Tapos, etong dalawa kay Deans. Ito guys, original yan, galing kay Shai. Gift niya kay Deans from Taiwan. Tapos, ito ang pinaka-favorite natin sa ating collections. Ito from Taiwan din. Ito din, galing kay Shai. Thank you kay Shai. And itong Chloe, guys. Dati, nung unang punta ko doon, naamoy ko kasi to sa kanya. Tapos, dapat bibili din ako. Kaso, nung nalaman ko na ang price is almost 10k sa peso. Tapos, ang liit, hindi ko ginaw. Kaya nang bumalik kami, alam niyang gustong-gusto ko. Binilhan niya ako. Then, etong Chanel, kay Shai din to galing. Ito, kay Ate Angie, sa mami ni Shai. Grabe guys, mahihilig din po kasi sila sa mga perfumes. Kaso lang yung kanila, kaya nilang bumili ng ganito kamahal. Ito Coach to guys, ang bango nito. Gustong gusto ko to, kaya medyo pag mga ano lang siya, big event ko siya ginagamit. Tapos itong Zara. Binili ko siya guys, kaso lang hindi ko masyado bet yung amoy. Parang ang tapang niya. Maganda yung nude. Pero itong Nude Intense, hindi siya masyado, para sa akin na matapang po ang amoy niya. Kaya di ko na din nagagamit. So, ito gift to ni Jenny sa akin nung Christmas, nung nagbunutan kami. So, ito ang ating perfumes. Tapos, ito yung mga watch. Then, yung iba, hindi ko na po alam kung saan natin nalagay sa ibang box. Kasi tignan nyo po, oh, ang dami naming galat ni Deans. So, ayun nga po, hindi pa po kami makapag-ayos totally kasi nahihirapan ako kung paano siya ipupwesto dahil wala pa nga po kaming cabinet. Kasi gusto ko sana bumili muna kami ng cabinet na may hangiran para sa mga damit namin. Kasi ang hirap pagka nakastock, ay ilalabas ko lahat ng gamit, gaya niyan. Tapos itatambak lang din namin dyan kasi ang pangit pong tignan, diba? Ang dugyot. So, bala ko, siguro ilang months, nandun muna sa mga maleta, yung ibang gamit namin. And sa mga boxes na ganito, tapos ibababol, ay i-cling wrap na lang natin. Para medyo kahit papano, hindi siya pangit tignan. And magkaroon ng malaking space dito kasi pag umuwi po yung mga family namin galing Taiwan, may space silang matutulugan. Kaya for now, magtitiis-tiis muna tayo. Ilalabas ko muna yung mas magagamit. Tapos yung bihirang-bihira lang naman, ayun ang ikikip natin sa maleta at saka sa mga ibang boxes. At may nawawala din po tayong dalawang bag. May dalawang bag pa po tayo na nawawala and hindi ko alam kung nasa. Ang hirap pag naglilipat po talaga kasi masaya siya mag-ayos pag nasa bago ka ng tinirhan, tas may mga gamit ka na. Kaso lang sa amin kasi ang hirap mag-ayos dahil wala nga kaming lalagyan pa. Kaya parang hindi pa ako ginaganahan din mag-ayos. Ito naman po ang ating bag collections. Ito po ay regalo sa atin ni Deans ng birthday ko. And ito yung Coach, galing ulit yan kay Shaira guys. Si Shaira nagbibigay sa atin ng pang mabigatan ng mga regalo. Tapos ito yung iba. Ito galing din tong Taiwan. Ayun, sa TikTok lang natin nabili. Tapos ito, yung alam nyo po ba ang mga sapatos ko? Hindi ko na alam kung nasaan. Yung mga galing Daet. Hindi ko alam kung saan namin nalagay, kung nadala nga ba. Ito pa lang po ang nakikita ko sa dami ng sapatos namin. So, mahahanapin pa natin yan dahil madami pa nga tayong gagawin dito. Tapos meron pa tayo na, ayan. Hindi, meron pa tayong bags doon, no? Yung Celine, regalo din po ni Deans yan. Itong isa. Tapos yun. Kailangan pa po natin bumili ng mga ganito para malagay natin yung ibang bag. And bala ko sana yung mga perfumes, ilagay din natin sa ganyan. Di ba maganda po pagka naka-display siya sa ganyan.
So, ayan, habang nag-aayos po ako, samahan niyo ako dito. Okay lang po bang makipagkwentuhan tayo sa inyo? Gusto ko lang pong mag-thank you kasi kahit yung mga uploads ko po recently, medyo wala na siyang kwenta. Ayan, may mga nanonood pa din. And natatouch ako guys sa mga sumasagot sa mga tanong ko minsan. Gaya po nung sa last vlog ko na tinanong ko kung paano kaya linisin yung salamin sa CR, yung glass door ng CR. Nakakatuwa kasi may mga sumagot po talaga, nagbigay sila ng suggestions kung ano ang dapat gawin. So, nakakatuwa lang kasi ibig sabihin talagang pinapanood po yung vlog hanggang dulo. Talagang pinapakinggan po nila yung mga sinasabi natin. Yan. So, itatry po natin yan and ipapakita ko po sa inyo kung ano ang suggestions na gumana. So, ngayon magliligpit lang ako. Lalagay muna natin sa box yung mga pabango kasi wala pa tayong ma-displayan. Hindi pa kasi po kami makabili ng mga cabinet or drawers kasi madami pa tayong kailangang unahing bilhin and gastusan, ganun. So, hindi ko pa siya, priority ko siya kaso lang, yung budget namin ngayon, hindi siya para doon muna. Kasi 'di ba, may ano nga kami guys, may tawag dito, kinakaharap kaming problem. So, since malapit na rin naman kayo sa ating puso, i-share ko lang ng konti ang ating pinagdadaanan doon. Na-experience nyo na ba guys yung sa sobrang stress nyo, yung ina-isolate nyo na yung sarili nyo, parang gusto nyo na laging mag-isa, which is hindi naman kayo ganun before. Kasi before, gusto ko lagi pong madaming kasama, parang si Kuya Brooks. Gusto ko maraming friends na nakakasama or may mga kasama. Ayoko nang nag-iisa kasi parang nalulungkot tayo lalo. Pero recently, alam nyo po, ganun na yung feeling ko minsan na mas gusto kong mag-isolate, parang nawawalan na tayo ng gana sa lahat. Kaya kung mapapansin nyo, minsan 2 to 3 days wala tayong upload. Kasi parang hindi masyado nagfa-function yung utak natin. Parang ganun. So, ayun, meron kasi tayong friend na tinulungan financially and yun, hindi naging okay yung outcome. So, actually guys, yung buong savings namin ni Deans, as in yung lifetime savings na nga yun kasi sa call center days pa lang namin na may mga ipon kami hanggang sa nag-vlog na ako na lumaki na yung ipon natin. Basta malaki siya guys, makakabili na tayo ng sasakyan dun. Pinahiram natin dun sa friend natin, kaso lang hindi na nga siya na balik, hindi pa siya nababalik and hindi natin sure kung kailan maibabalik kasi until now, hirap yung communication namin. So, hoping pa din tayo na, syempre, sana maging okay na kasi, alam nyo guys, i-share ko lang po sa inyo na sobrang laking perwisyo po talaga sa amin ni Deans. Ngayon ko lang po ito sasabihin since, ayun nga, parang medyo nafe-feel ko na ulit kahit paano na bumalik sa pag-vlog dahil sa mga comments nyo na parang napupush ako na may nanonood pa rin po pala sa amin. May mga nag-aabang pa rin ng vlogs natin sa Boss D Fam pagka may upload kami. Tas may nakikita po akong mga comments doon na inaabangan din po nila yung upload namin ni Deans. Yan, natatouch po ako kasi may nag-aabang pa pala sa atin. May gusto pa po palang manood sa atin. So may pinagdadaanan lang po kami ngayon. Pero hopefully maging okay na. Kaso lang ang hirap kasi, ayun nga, yung feeling na parang walang-wala po talaga tayo. Gustong-gusto ko mag-charity guys. Gustong-gusto ko na simulan ulit yung pagtulong kahit sa mga nandyan lang. Kahit groceries lang ulit. Ang problema kasi guys, wala. Talagang naipit po ang pera namin. At ang masakit pa dun, yung iniisip ko po kasi minsan, di naman kami dapat nasa ganitong sitwasyon eh. Okay na kami financially, stable na kami. Di dapat kami namang problema, pero ang ending, ikaw pa yung nahihirapan ngayon. Yung ikaw na yung tumulong, ikaw yung nagmagandang loob. Ba't kaya ganun no, minsan po, kung sino pa yung tao na mas gumagawa ng mabuti, and talagang genuine yung intentions mo sa mga nakapaligid sa'yo, generous ka naman, hindi ka madamot, mabilis kang takbuhan. Pero ba't ganun minsan yung balik parang
ang unfair. So, ayun lang. Shinare ko lang naman po kasi parang mababaliw na tayo minsan eh. Okay tayo sa camera, syempre kailangan good pa rin yung character natin. That happy pa din. Para yung nanonood sa atin, alive pa din sila, di ba? And natutuwa sila sa atin. So, nag-share lang ako ng konting nangyayari po sa amin ngayon dahil ayun talaga yung totoo. And sa Boss D Fam kasi guys, ang gusto po namin ipakita sa inyo dun, medyo reality show na siya. So, madami kayo makikitang positive, mga good vibes, at the same time, yung totoong nangyayari din po sa amin. Kaya nga po, madami tayong na-realize eh, na minsan, bago tayo tumulong sa iba, parang wag tayong tulong lang ng tulong kasi minsan, sa kakatulong po natin, hindi natin namamalayan na tayo na po pala mismo, nawawalan na. Tapos, nape-pressure pa tayo kasi syempre, tumatanda na din yung parents ko, yung parents namin. So, gustong-gusto mo na talagang bumawi. Kaso nga lang, alam niyo po, yun yung nangyayari sa buhay natin. Parang puro negative na lang, puro pagsubok, ganyan. Pero I know din naman po na dadating ang araw na matatapos ang lahat. And magiging okay din. And ayun, ang hirap lang kasi sabay-sabay po ngayon eh. Bagong journey, bagong nilipatan. Imagine niyo yung mahal na ng gastos. So yung mahal ng bills every month, yung bilihin. Nakaka-pressure po kasi syempre ayoko ding mapabayaan yung parents natin. Lalo na si Kuya Brooks na malayo na po sa amin. Syempre gusto ko kahit hindi ko po siya kasama, nakakapagbigay pa din ako sa kanya. Kasi para sa akin guys, humingi man o hindi ang parents natin, responsibilidad po natin sila. Kasi ayun lang po ang para sa akin. Parang humingi man o hindi ang parents natin, nasa sa atin na yun. Pero ako gusto ko po talaga nagbibigay ako. Lalo na pag nakikita ko naman na hindi ganun ka-okay yung buhay ng parents ko. Gusto ko nakakapagbigay tayo. And syempre, alam niyo po ba, isa sa prayers ko, hindi po ito nawawala sa prayers ko, na sana bigyan pa ni Lord ng mahabang buhay ang parents ko hanggang makabawi po ako sa kanila ng sobra-sobra. As in, hindi ko naman po wini-wish na parang talagang yumaman tayo ng bongga. Actually, yung wish nga natin, sana maging financially stable lang tayo and maging okay lang talaga tayo financially para makabawi na tayo sa parents natin, sa mga taong talagang kitang-kita mo na naghihirap. Pero ayun, since natuto na din tayo, kapag tutulong ako guys, gusto ko yung talagang hindi mo na mawawalan yung family ko. Hindi yung mawawalan din kami. Kasi ayun nga minsan, the more na gusto mo nga tumulong, kaso kakatulong mo, di mo na napapansin na ikaw na yung nauubos, ikaw na pala yung nawawalan, wala na natira sa'yo. So pagka ikaw na yung bumaksak, parang, diba, wala. Yung mga natulungan ba? Syempre yung iba guys, gusto rin tayo balikan ng tulong, pero hindi naman lahat kaya. So ayun lang. Thank you so much po sa mga nagko-comment and sa mga talagang nanonood sa amin until now. Sobrang na-appreciate po namin kayo. And kapag may gusto po kayo na gawin namin content, yan si Deans, meron din po siyang vlog, Deans D-Max ang kanyang channel. So, medyo magiging active na din po siya doon. Naging busy lang talaga tayo sa paglilipat. Baka may mga suggestions po kayong content sa amin or gustong gawin. Yan, wag po kayong mahiya, comment nyo lang din po and thank you so much. So, ngayon mag-aayos muna tayo, mahaba no. Magna 9 minutes na pala akong nakikipagdaldalan sa inyo. Ewan ko lang kung may makikinig dyan. Pero, na-miss lang natin din kasi makipagchikahan. Parang, minsan kasi nagbablog na lang tayo para may ma-i-upload eh. Gusto ko kasi, parang, magkaroon tayo ng interaction sa mga viewers natin. Talagang nakakaintindihan, may communication tayo. Hindi ko man po nare-replyan yung mga comments, pero nagbabasa po tayo. Talagang wala pa lang po tayo sa wisyo ngayon na parang maging active talaga fully sa social media kasi talagang nawawalan nga tayo ng gana. Pero syempre, kailangan lumaban tayo. Dahil madami pa pong umaasa sa atin at madami tayong responsibilidad. So mag-aayos muna ako guys kasi feeling ko pag nandyan kayo, may kipagchikahan lang ako. Hindi na ako matatapos dito. So, update ko na lang po kayo. Bukas, ay birthday na ni Kalingap Dan ngayon. So bukas, magtitreat siya sa amin ng lunch and isasama ko kayo sa aming ganap. So, actually guys, alam nyo, nakakasad nga kasi wala kaming regalo ngayon kay Kalingap Dan. Madami sana kaming plano guys sa family namin this year. Kaso nga lang, ayun, nagkanda leche-leche po dahil nasa nangyari sa amin. Talagang naipit yung pera namin, nasira po lahat ng plano.
hanggang ngayon, struggling. Pero wala, kailangan natin mag-go pa din dahil madaming umaasa sa atin at madami tayong mission na kailangan pang gawin. So, ayun lang naman ang hanggang parang until now nagpapalakas sa atin. So, mag-aayos na tayo ha. Bukas isasama ko na lang po kayo sa ating vlog sa birthday ni Kalingap Dan para makabanding na din po kami. Sinasama ko kayo para ma-feel nyo po na talagang belong kayo sa aming family. Dahil ako, ayun po ang na-feel ko sa viewers natin. Lalo na sa mga solid na since day one na nagko-comment pa din until now sa atin. Thank you so much po sa inyo. Na-appreciate po namin ng sobra-sobra ang inyong pag-support sa amin. And thank you so much po. Dadating din ang araw na makakabawi tayo at babalik na po ulit sa dati ang ating hindi channel. Ko na po pala sinabi sa inyo yung buong details ng pinagdadaanan namin ngayon. Dahil I'm hoping pa din po na yung tao na yun or yung kaibigan ko na may nagawa po sa amin, maging okay pa din kami and magbayad po sila. Kasi, syempre, pinangahawakan ko pa din po ang friendship namin. Dahil since high school, best friend ko na po talaga yun. So, pinangahawakan ko pa din yung friendship namin. So, hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa. And iniintindi pa rin po namin yung sitwasyon. So, nag-share lang po tayo ng konting nangyayari sa ating life lately. Kasi baka may magtaka kung bakit parang yung upload natin, ganito na lang. Pero, unti-unti lang guys. Medyo may inaayos lang po tayo. And, ayun nga. Bumabalik pa lang tayo sa wisyo dahil sobrang stressful talaga. Hindi natin alam kung na-depress na ba, na-anxiety na ba tayo kasi hindi ako aware sa mga ganun. Hindi naman sa hindi tayo naniniwala sa mga depression or anxiety, pero syempre hindi ko pa naman yun na-experience, never ko pa na-experience yun. So, hindi ko alam kung anong feeling. So, ayun, samahan niyo po kami sa aming journey dito. Sana supportahan niyo pa din po kami. And, sana next time na i-update ko kayo, kahit pa paano okay na to, malinis na. Ang hirap kasi mag-ayos guys no pag ang gulo-gulo din po ng ng utak nyo. And itatry natin yung suggestions nyo po doon sa glass door ng CR kung ano ang effective. Tapos guys, na-experience nyo din ba yung feeling na alam niyo po ba yung feeling na hirap ka lang matulog sa gabi kasi ang daming tumatakbo sa isip mo na kahit ayaw mo naman isipin kung saan silang pumapasok. Tapos, syempre, pag may mga kasama ka, normal ka, kaya mong tumawa, makipag-usap, pero pag mag-isa ka na lang, iba talaga yung feeling, ibang klaseng lungkot yung nararamdaman mo. Ganon kasi nangyayari sa atin ngayon. So, if na-experience nyo na din to, ano po ba ang ginagawa nyo or ginawa nyo para ma-overcome yun or malagpasan yung ganon and maging okay kayo sa araw-araw para ma-improve yung nangyayari. Ano po ba ang tip nyo para bumalik ang inspiration or motivation natin sa buhay? Dahil alam ko madaming makaka-relate sa atin, yung mga na-experience lalo ng mga OFWs po natin dyan, yung mga nanay na grabe na yung pinagdaanan sa buhay. Alam ko mga pro na po kayo and hustler na kayo sa mga ganyang klaseng sitwasyon. So ano po kaya ang tip nyo para lalo lumakas yung loob? Ayan, so bago po tayong matulog, i-update ko lang kayo na ito, nilagay na natin sa box yung perfumes. Tapos itong layer na to, naayos na din natin and ayun. So, madami pa po kaming box sa labas. 3 malalaking box, 3 maleta pa yun. So, itong nasa loob, wala pa po to, kalahati pa lang. Sobrang dami pa nating aayusin. Kaya, yun, samahan nyo kami sa aming journey. Ito yung ibang stocks natin guys. Yung karamihan nasa na talaga. Nasa CR na. And, ano masasabi mo sa viewers natin, girl? Mag-thank you ka naman sa kanila. Siyempre, thank you sa viewers. Na-appreciate namin kayo guys. Hindi man ako gaya ko, hindi man ako ma-vocal sa nararamdaman, pero alam nyo na yun. Ikaw, tatanungin kita ngayon. Kasi ako lang naman lagi nila nakikita dito eh. So, ambush interview. Nanonood siya ng anime guys. Si Dins, kung napapansin nyo, puro siya gadgets. Pero, hindi ko na siya masyadong pinapansin dyan kasi as introvert,
Ayan ang ano niya, ang tawag na parang escape mo, no? Sa stress. Reality. Maglaro, manood ng anime. So, ayan lang ang kanyang libangan. Hindi po siya mabisyo, hindi siya pala kaibigan, pala inom. Pag inaaya nga siya ni Kalingap doon uminom, pahirapan pa eh. So, Minsan ganyan si lang Kalinga siya. paano pa namilit sa akin. Oh, guys, sinasabi ni Kalingap dan pinagbabawalan ko daw si Dins. Hindi niya alam, si Dins talagang hindi siya mahilig. So, kamusta ka naman? Okay lang. Siyempre hindi masaya, pero laban lang. Oo. Kailangan nating lumaban. And, ano mo, mga naiisip mo lately? Ano? Ako, shinare ko sa kanila kung anong medyo sitwasyon ko ngayon. Wait lang naman. Sabi ka naman. Ambush interview to, girl. Naiisip ko lately. Siyempre, sana makaraos din tayo. Malampasan din natin to. Maging okay ang lahat. Hindi man ngayon, pero sana soon. And piliin natin laging intindihin yung sitwasyon, no? Kasi I'm sure naman, yung tawag doon para sa akin kasi, alam nyo po kasi si Dins, guys, ano na yan, tahimik lang yan, bihira lang yan magalit or ano, pero pag nagalit siya sa tao, parang medyo malalim. So siya, di na siya totally okay sa mga nangyayari. Pero ako sabi ko sa kanya na intindihin namin yung sitwasyon. Hindi lang namin dalawa, syempre nung kabilang side din. Kasi I'm sure may reason sila kung bakit nagagawa yun sa amin ngayon. Tama? Parang labas sa ilong, ah. Wala ako sa ano ngayon. Sa wisyo. Wala tayo sa wisyo. At saka ang hirap kasi, tignan mo ang gulo ng paligid natin, no? Parang ang hirap mag-isip. Kaso ang hirap din mag-ayos na ang gulo ng isip mo. Ang daming nangyayari. Ang daming nangyayari, tapos parang ini-escape natin yung mga nangyayari. Ayaw natin maisip. Isipin muna. Pero hindi, parang minsan, alam nyo po, gigising kami ni Dins. Pagka na ano kasi kami, Nababakante. Oo, nababakante, walang ginagawa. Naiisip namin eh, so ito na lang ginagawa na, nagpapakabisi. Oo, parang di namin alam kung, syempre hindi naman tama to, di ba, na parang nagpapakalunod tayo sa ganito. Tumatakas ka parang, pero hindi naman sa tumatakas guys. Syempre pagkagaya niyan, pagtapos na lahat ng work, wala ng vlog. Ng vlog. Wala na kayong gagawin. So syempre may isip mo na. So, kailangan talaga magpaka-busy. Kaya abangan din nila kasi madami tayong plans. May kagaya sa Boss D na channel, madami tayong gagawin. Doon na lang po natin. Hindi na natin i-announce, baka may evil eye. Pero ayun. And thank you daw sa mga nanonood pa rin sa vlog ni Dins kahit hindi na siya active. Babalik ka na daw ba sa pagbablog? Kahit mga a day in my life lang. Para updated sila. Try natin maging... Ano ba ang gusto nyong gawin ni Dins, guys, na content or vlog na tingin niyong babagay sa kanya? Mamaya mag-comment sila kumain ng apoy. Kumain yun. Ay, dragon. Uy, hindi. Mga mababait sila sa'yo. Madami nga natutuwa kasi ka na daw ngayon sa vlog. Talkative ka na. Lumalabas No na daw choice ang tayo. iyong Kailangan niya na lumabas sa comfort zone niya, guys. Dahil, Diyos ko po, baka saan nakabigunin na ito. Ito na po ang update. So, nagkaroon na tayo ng konting space dito. Tinabi muna natin dito para hindi masyado masakit sa mata. And ito yung naayos natin. Yung drawers na white. May mga nalagay na po tayo dyan. So, ayan. Unti-untiin natin, guys.